You have your Bible with you, open it to the book of Colossians. Colossus, sa Tagalog, chapter 1. Colossians. So that's, ang ano po dyan, yung Colossians chapter 1, verse 9 to 10. Dalawang verses lang po. Colossians 1, verses 9 to 10. This is a petition and prayer of Paul. Petition. Pag sinabi pong petition, ito po yung gustong maganap ni Paul. Amen po ba? Amen. Sa church. He's talking about church. And we are the church. Colossians chapter 1, verse 9 to 10. Ang sabi dito, for this reason, we also since the day we heard it, do not cease to pray for you. Hallelujah. Paul, sabi niya, hindi kami humihinto sa panalangin sa inyo, and to ask, so this is a petition now, that you may be filled with the knowledge of His will. Sabi mo nga, filled with the knowledge of His will. Hindi yung knowledge natin, kundi the knowledge of His will. It is the petition of Paul. It is the prayer of Paul that the church will be filled with the knowledge of the will of God. Amen po ba? Amen. In all wisdom and spiritual understanding. So, in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. Pleasing Him. Sabi mo nga, pleasing Him. Pleasing Him. Not to please somebody but God. Amen. Hello? Amen. Dito po kasi makikita natin yung pag-service natin. Whom do we please? The people or God? Amen. Being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. And increasing in the knowledge of God. Dalawang beses po sinabi ni Paul that we will be filled with the knowledge of His will. At doon po sa verse 10, that we must increase in the knowledge of God. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Father, in Jesus' name, we thank you this morning. Thank you for the Holy Spirit for teaching us, Lord God, everything. As you said, Lord God, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Let the wisdom of God be in our midst this morning, for this is what we need in our spiritual life. We thank you, we give you glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Amen? Makinig ka, sabi mo sa katabi mo. Makinig. Now, this is the petitions and prayers of Paul. Apat na bagay po yung makikita natin dito. Ang petition ni Paul ay, number one, sinabi ni Paul, be filled with the knowledge of His will. Number one yun. Be filled with the knowledge of His will. Sa Tagalog, ikaw ay maputo. Amen? Ng kaalaman ng Panginoon sa ayon sa Kanyang kalooban. Amen. Amen? Amen. Minsan po ang buhay natin, sinasabi natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Di natin alam. Di natin alam yung kalooban ng Diyos. Now, malalaman lang natin if we are filled with the knowledge of His will. Kahit po yung paglilingkod natin, di tayo makapaglingkod ng diretsyo. Because we lack knowledge of His will. Meron tayong tinatawag na sa atin lang. Amen po ba? Amen. Number two, sabi ni Paul, walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. Pag lumakad daw tayo, ipakita natin na yung lakad natin is worthy of God. Hello? Amen. Pag may mga posisyon po tayo sa church na nilate tayo, hindi tayo sa tao dapat mahiya sa Diyos. Amen. Because you're not pleasing God anymore. Amen po ba? Amen. Fully pleasing to Him. Minsan kasi sa tao tayo nahihiya eh. Huwag tayo mahiya sa tao, sa Diyos tayo mahiya. Amen. Amen. We need to walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. Him. Hindi sinabi to please pastor. O hindi sinabi to please the leader. But sinabi dito, pleasing Him. Number three, being fruitful in every good works. Dapat po ang Kristiyano namumunga. Sabi mo sa katabi mo, namumunga. Sabi mo, namumunga. Hindi po namumuro. Amen. Ang mga anak ng Diyos namumunga. Amen. Yung mga pasaway po, namumuro. Ang Panginoon po, ang mga anak niya dapat namumunga.
Being fruitful in every good works. And yung number 4, keep increasing in the knowledge of God. 4 po yun. Number 1, ang petition ni Paul, we will be filled with the knowledge of His will. Number 2, walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. Number 3, being fruitful in every good works. Number 4, keep increasing in the knowledge of God. Now, makikita po natin, these are addressed to believers. I'm gonna correct you. Colossians chapter 1, verse 9 to 10 is not addressed to anyone else except believers. Believers. Hindi po in-address ito ni Paul sa mga non-believers. It was addressed to believers. Amen. Tingnan mo ngayon katabi mo, tanongin mo, believer ka ba? Tanongin mo na naman yung nasa kabila, sabi mo, believer ka ba? Believer ka ba? Kasi kung di po kayo believer, hindi po para sa inyo ito. Ito po, mensahe ito is for believers only. Amen po ba? If we are believers, we please God. If we please men, we are not believer. We are pleasing men, not God. Amen. Kailangan po Diyos ang napiplease sa atin, hindi tao. Kaya nga din sa church, it is a big, ang tawag dito, deficit of a church. Nakikita natin na we are pleasing people. We don't need to please people. We need to please God. Amen. Ngayon, makikita po natin itong 4 na bagay na ito na petition ni Paul. Ito'y ma-attend lamang ng every believers sa pamamagitan po ng infilling with the knowledge of God. Our lesson this morning is entitled, Filled with the Knowledge of His Will. This is the title of the message. Filled with the knowledge of His will. The key to every blessings from God is not good works. Amen. Salamat po sa zero amen nyo. Ang susi sa pagpapala ng Panginoon ay hindi mabuting gawa. Amen. Kahit gumawa ka ng mabuti, hindi yun ang susi. Sa tao maaari. Iba kasi ang kaparaanan ng tao, iba yung kaparaanan ng Diyos. Amen. Sa tao, magpakita ka ng maganda sa boss mo, pag nakaharap, okay ka, pogi ka sa kanya. Amen po ba? Amen. At pag nakatalikod na siya, kung ano na ginagawa mo, amen po ba? Hindi na alam ng boss mo yun. This is the system of this world. Amen. God's system is different. Ang sistema po ng Panginoon ay iba. The key to every blessings from God is not good works, but knowledge. Amen. Kaya po maraming mga Kristiyano, even though matatagal na sa church, ganun pa rin ang buhay nila. Walang pagbabago. Kasi po, akala nila, ang susi ng blessing ay yung pagpunta-punta lang sa church. That is not the key. The key to the blessing of God is knowledge. Amen. Ito po yung susi, knowledge. Kaya nga, makita po natin sa Proverbs 4, open your Bible para maliwanagan po kayo. Proverbs chapter 4. Proverbs 4. Amen. Proverbs chapter 4. Praise God. Hallelujah. Proverbs chapter 4, verse 5 to 9. Nakalagay po rito, it is a commandment. If you have your Bible, underline it. Ito po yung pinag-uutos ng Diyos, commandment. Get wisdom. Ano daw kukunin natin? Wisdom. Hindi yung regalo. Amen. Ay, may sikes di bola sila, ako dibinig yun. Get wisdom. Get understanding. Amen. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Biro mo itong paalala ng Panginoon? Huwag daw nating kakalimutan ang kanyang salita o tatalikod tayo sa kanyang salita. So napakahalaga po yung salita ng Diyos. Amen. Siya mismo nagsabi, kumuha daw tayo ng kaalaman, do not forget nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her. Yung her dito is the Word of God. And she will preserve you. Glory to God. Yung verse 6, the Word of God will preserve us. Amen. Kaya pala sinabi ni Jesus, you are already cleansed by my Word. Amen. Kaya ang salita ng Panginoon, ito rin yung magpipreserve sa atin. Sustainer. Amen. It is the sustainer. It is the preserver.
the Word of God. Love her. Mahalin daw natin ang kanyang salita, and she will keep you. Kung mamahalin natin ang salita ng Panginoon, the Word of God will sustain us. Amen. Amen po ba? Amen. Don't you know that the Word of God is God Himself? Amen. In the beginning was the Word, and the Word was? And the Word was? God. The Word is God Himself. Amen. Nakalagay dito, therefore, nakalagay dito, wisdom is the principal thing. Verse 7. Wisdom is the principal. Pag sinabing principal, ito yung dapat na nagawin mong una. Amen. Pinakamahalaga. Knowledge is the principal thing. Amen. And in all you getting, Get understanding. get understanding. Sa lahat daw na makukuha mo. Hindi Amen. sinabi ng Panginoon dito na unahin mo yung salapi. Amen. O hindi sinabi unahin mo yung health mo. Ang sabi ng Panginoon, in all you're getting, get understanding. Knowledge is very important. Kaya kayo mga bata, pinag-aaral ng magulang. Amen. Kasi po dito nakasalalay yung future ng isang bata sa kanyang pag-aaral. The same thing with the Word of God. Ang future ng believers ay hindi yung tinagal mo sa church. Amen. Ang future ng believers ay hindi yung tinagal na paglilingkod mo. Ang future ng believers ay kung paano mo minamahal ang salita ng Diyos. Amen. It's the Word of God. Ito po yung susi sa lahat ng mga bagay. In all you're getting, get understanding. Ang Kristiyano po na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, o papagano-gano lang, papuljap-puljap lang, ipagbasa. Punano po yan. Matangkad lang ninyo tignan sa palabas, pero yung espiritu niyan punano. Nag-click na ba kayo doon sa Facebook natin? Kasi nakapanood yung impyerno sa langit. Na inano yung baby doon. True story yun. Pastor yun, namatay yun. Namatay yung pastor na yun. Ewan po ba? Amen. Namatay yung pastor na yun, nag-50-50 siya, Si Angelica Sembrano ba yun? dinala siya ng Panginoon. Si Angelica Sembrano. Sabi sa kanya ng anghel, kung mamamatay ka ngayon, sabi niya sa impyerno ka pupunta. Sabi ko, ba hindi, clergyman ako, pastor ako eh, nangangaral ako eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, yung angel, sabi niya, oo, nangangaral ka. Oo, wala kang kasalanan. Pero hindi mo pinapatawad yung asawa mo. Hindi niya mapatawad yung asawa niya. Yung asawa niya babae. Hindi niya mapatawad. Kaya sabi niya, wala ka nang ginawang kasalanan. Tama ka. Nabibless din naman ng tao sa iyo. Tama ka rin. Pero, hindi mo pinapatawad yung asawa mo. Amen po ba? So makita po natin understanding, ito po yung will of the Lord. We don't know that unless we read the Word of God. Ang alam lang nitong taong ito, maglingkod sa Diyos. Mag-aral, tama siya. Wala siya sinasagasaan. Okay siya. Pero mayroon isang bagay na nakakalimutan niya. Forgiveness. Especially in the person very close to him. Amen po ba? Amen. At makikita ninyo na, this is a true story. Ipinakita sa kanya sa impyerno. Ganun po sa impyerno eh. Sabi niya, thousands entered the hell every day. Thousands na kaluluwa ang pumapasok. Matatakot po kayo pag pumatodyo kasi sa impyerno pala kakainin mo yung sarili mong laman. Pero hindi maubos-ubos. Amen ba? Amen? Kaya pala yung zombies, totoo pala yung zombies. Doon pala, panoorin nyo mamaya, mag-click kayo sa Facebook natin. Papamaran nyo mamaya. At purihin ng Panginoon, praise God. Wisdom is very important. To all children of God, wisdom is very important. Hindi po yung pag-iisip ng tao, hindi yung kaalaman ng tao. Man's wisdom is limited. Amen. Bakit limited ang wisdom ng man? Because man's wisdom cannot see the future. Amen. And you cannot foresee what is going on ahead. Only God can. Kaya nga po, it's not the wisdom of man, but it's the wisdom of God. Kaya sabi ng Panginoon, in all you're getting, get understanding. And this is the prayer of Paul sa church. If you are church, you better listen to me. Ang sabi ni Paul, be filled with the knowledge of His will.
dapat tayo mapuno ng kaalaman ng kanyang kalooban, hindi yung kalooban mo. Amen. Yung kalooban niya. Yun dapat magpuno sa atin. Amen po ba? Makita po natin dito, man's wisdom is limited. Basahin po natin sandali yung 1 Corinthians chapter 1 verse 17. 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Amen. Tingnan ninyo yung knowledge of God. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, sabi Paul. Not with the wisdom of words. Ibig sabihin, kasi po may mga taong mabulaklak kung magsalita, lalo na yung mga politiko, di ba? Amen. Mapapahanga ka sa kanila. Yun po yung wisdom of words ang tawag doon. Amen po ba? Amen. Lest the cross of Christ should be made of no effect. Verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Amen? Ito daw kahangalan sa mga walang alam. But to us who are being saved, it is the power of God. Sino po naniniwala na ang salita, ang krus, ang siyang kapangyarihan ng Diyos? Sino naniniwala doon? Na sabi ng Biblia, ang krus, ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ating kaligtasan. Itaas nga yung kamay. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Magbasa kayo ng kanyang salita. Naniniwala tayo, hindi tayo nagbabasa, wala rin. Amen po ba? Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Nakalagay po rito that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Na ang pananampalataya natin, huwag nating ibase sa pag-iisip at kaparaanan ng tao, kundi ibase natin sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kanyang salita. Amen. Ulitin ko po sa inyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kanyang salita. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Everything in the beginning, if you will go back to the book of Genesis, God created everything by His Word. Amen. Kaya mahalaga po yung salita ng Panginoon. The foundation of every faith, amen po ba, is the Word of God. Ang foundation po ng believer, every believer must have faith. Amen. Amen. Every believer must have faith. But you don't know that the foundation of faith is the knowledge of God. Ang faith po, ito po yung foundation ng bawat believer. Faith is our foundation. But we must also know that the foundation of our faith is the knowledge of the Word of God. Amen. Knowledge of the Word of God. Dapat alam natin yung salita ng Panginoon para yung pinaniniwalaan natin ay lalong mag-manifest sa ating buhay. It is impossible to please God without faith. Kung walang pananampalataya, hindi natin mapiplease si Lord. Amen. But even though we have faith, if we don't have the knowledge of God, we will also be destroyed. Amen. Because there are two kinds of faith. The positive faith and the negative faith. Amen. Pag nagpunta ka sa albularyo, di ba naniniwala kang gagaling ka? Negative faith ang tawag dyan. Amen. Ngayon, ang faith ko kasi, lahat ng pinaniniwalaan natin, ang tawag dyan ay faith. Amen. Pero dapat yung faith natin sa Panginoon may pundasyon. At ang pundasyon nito, yung knowledge of His will. If we don't know the knowledge of His will, our faith in God are in vain. Amen. Sayang. Hindi natin kakilala ang Panginoon. Para tayong yung mga nung ipako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nung pumasok siya sa Jerusalem, kasi may mga believers doon, nakalagay, Hosanna in the highest, glory to God, hallelujah. Nakiisa rin sila. Nagkagulo po on the way to Jerusalem. Pagpasok niya sa Jerusalem, nagkagulo. Ang mga tao kung ano-anong pinagtatapon sa daan, bulaklak, sanga, kaya nga mayroon linggo ng palaspas eh. Kung ano-ano pinagtatapon nila sa daan, balabal nila, sabi nandyan na yung hari ng mga hari. Ha, nandyan na yung mga hari ng mga hari. Oo, nandyan na yung anak ni David, ang hari ng mga hari, ang tagapagligtas ng Israel. Amen? Itong mga tao, nakihosana, lahat sila nakigaway-gaway.
Naglatag sila sa daan kung ano nilatag nila doon. Amen. Wala silang knowledge of His will. Kaya nung akusahan si Jesus ng mga pare, ng mga Pariseo sa Saduceo, na si Jesus ay ipako sa krus, yung mga nagsabing, Hosanna, welcome, sila rin ang sumigaw, ipako siya! Ipako siya! Patayin siya! Wala silang knowledge. Minsan ganun po tayo. Amen. Dahil nagtaas ng kamay yung katabi mo, magtataas ka ng kamay. Pero don't even know why you're raising up your hand. Amen. Amen po ba? Amen. Tapos, minsan nasa church tayo. Pero, nakakalungkot. We don't even know why we're here. Amen po ba? Amen. Do you know the reason why you're here inside the church? Amen. Some of us, they don't know. Pupunta lang dito, palinga-linga. Makikipagdaldalan sa katabi. Amen po ba? Amen. You don't even know why you're here. Wala na po tayo sa tinatawag natin religion. We don't know because we don't know the knowledge of God. At yung iba sa atin hanggang ngayon, talamak magsinungaling. Nasa loob naman ng church. Because we don't know the knowledge of God. Tignan mo yung katabi mo, huwag kang mo. Tignan mo lang. If we know the knowledge of God, our foundation of our faith, ito pa'y magiging konkreto. Amen po ba? Amen. Through knowledge, we may come to know Him. Huwag hindi ako maniniwala sa isang Kristiyano na sasabihin niyang kakilala niya ang Diyos kung hindi siya nagbabasa ng kanyang salita. Isa kang 1,000 sinungaling. Paano mo makilala ang Panginoon? Hindi ka nagbabasa ng kanyang salita. Amen. Sabi ng Panginoon, you know me only in name. Sa pangalan niyo lang ako kakilala, sabi ng Panginoon. And all your worship and your petitions are in vain. It's the Word of God. You know me by name, sabi ng Panginoon, but you really don't know me. Isa pong malaking kasinungalingan sa isang nagpapanggap na Kristiyano na kakilala niya ang Diyos na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Kailangan po makilala natin siya. Kasi po ang pagkikipagrelasyon sa Panginoon, meron pong tinatawag nating intimacy. Personal. Amen. Paano makilala personally kung hindi mo babasahin yung kanyang salita? Amen. Kaya nga, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay walang kabuluhan. Sabi nga ni Solomon, everything is vanity. Bakit nasabi ni Solomon, everything is vanity? Without the knowledge of God, everything is vanity. Lahat mawawalan na sa isaya at walang kwenta without the knowledge of God. Amen.